Sa video na to, ikukwento ko kung paano nagsimula at paano ko nalaman na may blood cancer ako. 5 sintomas ang napansin ko sa aking sarili. Una, hindi ako makatulog sa gabi ng consistent na 3 days ata. O sobrang konti na aking tulog. Pangalawa, pagtingin ko sa salamin, sobrang putla ako. As in, wala na akong dugo, pati sa labi. Pangatlo, nag-spotting ako ng 2 times lang. Sobrang konti yung spotting ko. Pang-apat, sobrang patig ko. Natulog naman ako ng tanghali pero pagod na pagod ako. At pinaka yung pang-5 is yung sumasakit na yung tiyan ko. Kaya nung sumasakit na ng sobrang tindi yung tiyan ko, day off ko nun, pumunta ako dun sa transient namin ng aking girlfriend. Kaso lang, ako ay nag-collapse. Buti na lang 2 yung cellphone ko na gamit at nasira nga yung isang cellphone. At tumawag ako sa kanya na pinilit kong makatayo para makatawag sa kanya at sabihin na dalhin ako sa ospital ng mga kasamahan namin sa Domestic Caretaker Union Taiwan. At yun nga ay tinulungan nila ako na madala sa ospital, mga leader namin, at hindi nila ako iniwan doon hanggang sa ako ay magkaroon ng mga test. At sabi nga ng doktor na sobrang baba ng aking hemoglobin, kailangan kong i-transfusion. Kaya shoutout sa lahat ng mga leaders namin ng Domestic Caretaker Union Taiwan na nagbantay sa akin that time sa emergency room. May kumakamot sa akin, may yun nga yung president namin nakipag-usap sa doktor dahil ako ay nag-bill sa emergency ng 64,000 NT dollars na zero balance ako. At yun, kinausap niya yung doktor. At dahil nga may health insurance, na-cover naman siya, pero nilapit niya pa ulit sa social welfare para mas mabawasan yung aking bayaran. At yun nga, ang binayaran ko is 2,000, nirefund pa sa akin yung 900. Sobrang laking tulong ng DCU, kaya shoutout sa lahat ng DCU family. Ilang weeks nga ay naghintay ako ng diagnosis ng doktor. At ayun na nga, na-diagnose nga ako ng acute lymphoblastic leukemia rare type. So, yun nga, nung nabasa ko yung text sa akin na meron akong acute lymphoblastic leukemia rare type, no stage, umiyak ako. Kasi hindi naman siya ganun kadaling tanggapin. Cancer siya eh. So, kasama ko yung girlfriend ko, umiyak kami pareho dahil hindi ako naiyak dahil maiiwan ko siya or maiiwan ko sila. Kasi alam ko naman na strong yung girlfriend ko. Pero umiyak ako dahil meron akong nanay na may sakit na paranoid dementia at yung ate ko ay may bipolar. So, kailangan nila ako at ako ang breadwinner sa pamilya. Ako ang nagpo-provide sa kanilang dalawa. Yun. Yung doktor na curable ba yung sakit ko? Gagaling ba ako, Dok? Kasi kung hindi ako gagaling, uwi na ako ng Pilipinas, i-spend ko na lang yung natitira kong panahon or time dito sa mundo sa aking nanay at sa aking kapatid para may kasama sila at maalagaan ko sila. At syempre, para ma-enjoy ko pa yung natitira kong buhay. Ayoko nang ubusin yung aking oras, panahon para magpagamot kung hindi rin lang ako gagaling. Yun yung naging decision ko para sa sarili ko. Pero sabi ng doktor, you have a chance. So, go for it. Laban. Yun yung naging pananaw ko na meron pala akong laban eh. So, eto yung gagawin ko. So, naging positive thinker ako that time na ilalaban ko tong buhay na pinahihiram sa akin ng Diyos. Kung nagustuhan mo tong video ko na to, may episode pa na mga susunod ng journey ko hanggang sa dumating ako sa episode na nag-transplant na ako. Mag-ingat kayo palagi. Please follow, like, and share. Bye!